Napakaraming mahuhusay na point guard sa buong history ng PBA, pero iilan lang talaga ang naglikha ng matinding impact at masasabi nating bumitbit ng kanilang team sa success at mga kampyonato. Sa episode na ito, irarank natin ang 15 greatest point guards ng PBA mula sa mga OG hanggang sa mga moderno. Para mabigyan tayo ng tamang gabay, gagamitin natin ang 5 pamantayan para sa pagrarank ng ating mga gwardya. Ito ay ang statistics, individual accolades, team impact, playmaking skills at leadership. Para sa ika-15 pwesto, tinawag siyang si Mr. Cool dahil sa kanyang cool na demeanor kahit sa crucial situations. Siya si Jerry Esplana. Si Esplana ang sinasabing isa sa best second round pick sa history ng liga dahil kahit ikalawang round siya napili ng Presto Tivoli, siya ang hinirang na Rookie of the Year ng taon din yon. 3 beses na kampiyon, Finals MVP ng 1999 All-Filipino at 4 na beses na All-Star. Mula sa Presto naging Santa Lucia. Nag-improve palalo ang basketball skills ni Esplana. May matinding court vision at maaasahang leadership. May efficient perimeter at mid-range jump shot at hindi mapapantayan ang kanyang pagposte sa ibang gwardya ng liga. Ang kanyang career average ay 9.2 points, 3 rebounds, 4.2 assists at 0.8 steals per game. Sa ika-14 na pwesto, tinawag siyang The Bullet dahil mas mabilis pa daw siya sa bala sa fast break at ang kanyang pinpoint accuracy sa passing at steals. Siya ang premier point guard ng Pure Foods, si Dindo Pumaren. Nagmula sa basketball family ng mga Pumaren, si Dindo ang isa sa mga smartest guards na na-produce sa 90s era. Hindi man athletic at hindi rin naman sobrang crafty, pero napakatalas ng kanyang court vision at malalim na basketball IQ. Ginabayan niya ang Pure Foods mula nang napunta siya rito ng 1989 bilang 7th overall pick, kasama ang trio nila Jojo Lastimosa, Jerry Codinera at Alvin Patrimonio. Sabay-sabay silang umusbong bilang mga new breed ng PBA greats. Sa 13 taon niya sa liga nakaipon siya ng 4 na kampyonato, 2 mythical team selections, 10 all-star selections at ang kanyang career average 7.5 points, 2.2 rebounds, 5.8 assists at 1.3 steals per game. Isa si Dindo sa mga pure point guards ng dekada 90 at hindi priority sa kanya ang pumuntos dahil meron na silang Patrimonio at Codinera sa team. Kinatatakutan si Bullet sa kanyang mabilis na transition offense na nagmula sa kanyang steal. Ang sabi nga ng buddy niyang si Magsanok, "Don't blink on Pumaren kasi bigla ka na lang niyang iistilan." Sa ika-13 pwesto, ang original Mr. Clutch ng PBA, si Francis Arnaiz. Isa siya sa triumvirate ng Toyota ng kalakasan nito ng 1970s, kasama sina Robert Jaworski at Ramon Fernandez. Tinawag siyang Mr. Clutch dahil sa mga clutch baskets niya sa crucial situations ng laro. Naging poster boy ng Toyota at lately nung lumipat sila ng Hinebra ni Big J. Bukod kasi sa husay niya sa paglalaro, mistisuhin ang ating bida. Kinabibili ba ng mga kalalakihan at tinitilian naman ng mga kababaihan. Gamit ang kanyang magandang shooting at fearless na drive sa basket, naging instrumental si Arnaiz sa mga kampyonato ng Toyota, lalo na kapag kaharap ang arch nemesis nilang Crispa Redmanizers. May mga analisa ang nagsasabi na naging underrated at underachieving itong si Arnaiz dahil pumayag siyang maging anino ni Jaworski at Fernandez, pero hindi ibig sabihin wala itong husay. Sa buong PBA career niya, nakaipon siya ng 10 kampyonato, 3 mythical team selections, pasok sa 25 greatest PBA players of all time at Hall of Famer ng 2005. Ang kanyang career average 16.7 points, 2.4 rebounds, 4.7 assists at 0.7 steals per game. May mga nagsasabi pa nga na kung hindi siya sumama kay Jaworski, sa buong PBA career niya mas marami pa siyang achievements na makukuha. Ano sa palagay mo? Sa ika-12 pwesto, ang Court General ng San Miguel Beer noong late 90s, si Olsen Rara Racela. Una siyang nagpamalas ng husay sa PBA noong 1993 pagkatapos siyang piliin ng Pure Foods para maging backup ni Dindo Pumaren. Kahit limitado ang kanyang minuto, malaki ang ambag niya sa 2 kampyonato ng Pure Foods sa early 90s. Nagbago ang karera niya nang maitrade siya sa San Miguel noong 1997.
Siya ang leader nila sa hardcourt kasama ang duo ng dalawang Dani na sin Sigel at Ildefonso. Nakapagkamit sila ng maraming kampyonato. Unti-unti na ipamalas ni Racela ang kanyang leadership sa court at natulungan ang SMB na ma-establish ang dynasty nila sa pagbubukas ng bagong milenyo. Sa 18 taon niya sa PBA ay nakapagtala siya ng 9 na kampyonato, 6 na All-Star appearances, 5 mythical team selections, Mr. Quality Minutes ng 1993 at ang kanyang numerong 17 ni-retire ng San Miguel. Bukod sa kanyang court leadership at deadly perimeter shooting, nakilala din si Racela sa kanyang intensity at wisdom sa paglalaro. Ang kanyang career average ay 7.8 points, 1.9 rebounds, 3.3 assists at 0.8 steals per game. Sa ika-11 pwesto si Teniente L.A. Tenorio. Sa UAAP pa lang alam na ng tao kung gaano kahusay si Tenorio. Sa Ateneo Blue Eagles siya ang gumabay sa kanila tungo sa maraming finals visit. Una siyang sumabak ng pro basketball noong 2006 sa San Miguel Beermen bilang pang-4 na pick. Naging disente ang minuto at kontribusyon niya sa Beermen hanggang nalipat siya ng Alaska. Pero sa pagkakalagak niya sa Barangay Ginebra dito siya tuluyang umalagwa. Kung hindi man gumagawa ng mga opportunity sa kanyang mga kakampi, mahusay na penetrator si LA at ginagamit ang kanyang pambansang reverse na isang reverse layup na mahirap supalpalin. Tinatawag din siyang Iron Man dahil bibihira siyang makaliban ng games. Sa ngayon, aktibo pa rin siyang naglalaro pero nakaipon na siya ng 8 kampyonato, 4 na Finals MVP, 2013 Best Player of the Conference, 10 beses na All-Star, 4 na Mythical Team Selections, 2017 All-Rookie Team, 2024 Comeback Player of the Year, 2 beses na Order of Merit Award, Most Improved Player ng 2010 at isa sa mga cornerstone ng Ginebra mula nang mapunta siya rito hanggang ngayon. Sa ngayon, ang kanyang career average ay 11.9 points, 4 rebounds, 4.6 assists at 1.2 steals per game. Papasok na tayo sa top 10. Sa ating ika-10 pwesto, tinawag siyang The Thriller. Si Willie Miller ay isang 5'11 na point guard na unang nasilayan sa Nueva Ecija Patriots. Pero pumasok sa PBA nung nagpa-draft siya ng 2001 at kinuha naman ng Red Bull Barako. Kagad siyang nagpamalas ng playmaking skills at scoring prowess at mabilis na napansin ng mga fans ng PBA kahit na backup lamang siya ni Jimwell Torreon. Sa ika-2 taon niya pa lang sa liga nakasungkit siya agad ng season MVP. Matinding impact ang pinoprovide niya sa hardcourt sa tuwing siya ay papasok. Sa 13 taon niya sa liga nakapagtala siya ng 4 na kampyonato, 2 finals MVP, 2 season MVP, 2 best player of the conference, 9 na all-star, 5 mythical team selections, All-Defensive Team ng 2003, Sportsmanship Award ng 2014 at pasok sa 40 Greatest PBA Players of All Time. Si Willie Miller ang may pinakamababang scoring average sa lahat ng MVPs na naitala. Hindi man siya sa scoring magpapahirap ng kalaban matindi ang kanyang kontribusyon sa ibang aspeto ng basketball. Ang kanyang career average ay 13.7 points, 4.5 rebounds, 3.8 assists at 0.8 steals per game. Sa ika-9 na pwesto ang tinatawag na Sultan of Swipe, si Bernie Pabiosa. Tinawag din siyang tough job dahil sa tindi ng intensity na pinoprovide niya sa hardcourt. Isa sa mga original cast ng Crispa Redmanizers sa panahon ng kanilang kasikatan, ang mortal enemy ni Francis Arnaiz sa Toyota. Siya ang starting point guard ng Crispa sa pangmatagalang panahon at ang assist leader ng team. Hindi lang sa playmaking at leadership maaasahan si Pabiosa, pati na rin sa shooting at penetration sa basket. Kahit na may kaliitan sa 5'9", walang kinakatakutan si Bernie at fearless sa kanyang mga desisyon. Sa 17 seasons niya sa PBA nakaipon siya ng 15 kampyonato, pasok sa 5,000 point club, siya ang ikatlo sa most steals ng PBA, pasok sa 25 greatest PBA players of all time, at Hall of Famer ng year 2005. Ayon sa kanyang mga fans, gustong-gusto nila si Bernie dahil buong-buo ang loob kapag naglalaro. Bigay todo sa bawat possession at isa sa mga best defensive guards na na-produce ng PBA. Siya nga daw ang pwedeng tawaging Gary Payton ng PBA. Ang kanyang career average ay 8.3 points, 2.7 rebounds, 3.6 assists at 1.5 steals per game. Sa ating ika-8 pwesto, ang Fast sa Fast and the Furious tandem ng Ginebra,
si Helter Skelter JJ Helterbrand, isa sa mga explosive guards ng bagong henerasyon. Isang athletic guard na may explosive leaping ability at quickness. Una siyang nasilayan sa Ginebra noong taong 2000 para maging backup sa nagkakaedad ng si Bal David. Pero sa pag-transition ng mga bagong players ng PBA, umangat ang pangalan niya lalo na sa pagdating ng kanyang kaduo na si Mark Kagiwa. Pansamantala siyang lumiban sa paglalaro dahil sa problema sa kontrata pero muling nagbabalik sa team ng mas malakas. Hindi lang sa puntos maasahan si Dafaz, mahusay din siyang lumikha ng opportunities para sa mga kakampi niya. Sa 15 years niya sa PBA, nakaipon siya ng 6 na kampyonato, Finals MVP, Season MVP ng 2009, 2 beses na Best Player of the Conference, 6 na beses na All-Star, 2 beses na All-Star MVP, 2 beses na Mythical Team Selections, at Comeback Player of the Year ng 2005. Ang kanyang career average ay 9 points, 3 rebounds, 3.6 assists at 0.7 steals per game. Sa ika-7 pwesto ang binansagang point laureate, si Ronnie Magsanok. Kung si Dindo Pumaren ang naging muka ng point guard position ng Pure Foods, si Ronnie naman ang naging point guard ng Shell sa pagsisimula nito sa liga. Naging matagumpay sa trio nila ni Benji Paras at ang import na si Bobby Parks na sa bungad ng dekada 90. Katulad nila Dindo Pumaren at Johnny Abarrientos, tinuturing na si Ronnie ang isa sa pinakamatalinong point guard ng PBA sa henerasyon na ito. May maasahang leadership sa court at court vision. Mahusay gumawa ng opportunity sa mga kasama niya. Napalipat man ng teams mula sa Santa Lucia at Pure Foods, nagmarka na sa mga tao ang kanyang stint sa Shell, lalo na bilang Matt and Jeff tandem nila ni Benji Paras. Sa 13 years niya sa PBA ay nakaipon siya ng 3 kampyonato, 4 na Mythical Team Selections, 7 beses na All-Star, pasok sa 25 Greatest PBA Players of All Time at Hall of Famer ng 2013. Ang kanyang career average ay 12.6 points, 2.8 rebounds, 5.2 assists at 0.9 steals per game. Sa ika-6 na pwesto, minsang tinanghal na best point guard ng Asia, tinatawag ding The Blur, Jason Castro. Una siyang nasilayan sa TNT Katropa buhat nang piliin siya sa draft noong 2008 at hanggang ngayon ay aktibo pa rin siyang naglalaro dito. Sa amateur at collegiate basketball pa lang ay nagpapakitang gilas na itong si Castro at nang mapasok siya sa PBA kaagad siyang lumikha ng ingay sa kanyang team. Nakilala sa kanyang quick first step at malausok na pag-drive sa basket. Maasahan din sa kanyang shooting prowess. Kahit na limitado ang kanyang minuto at off the bench ang kanyang laruan, matindi pa rin ang impact na nagawa niya sa team. Hindi lang sa PBA nagpamalas ng husay si Castro, kundi sa international basketball scene o sa Gilas, Pilipinas. Mula 2008 hanggang sa kasalukuyan, nakaipon na si The Blur ng 9 na kampyonato, 3 Finals MVP, 5 Best Player of the Conference, 9 na All-Star Selections, 8 Mythical Team Selections, 2 PBA Order of Merit, 2014 Scoring Champion, Most Improved Player ng 2011, 2 beses na Mr. Quality Minutes, at pasok sa 40 Greatest PBA Players of All Time. Sa ika-5 pwesto, si Mighty Mouse Jimmy Alapag. Tinawag siyang Mighty Mouse dahil sa height na 5'9", mala superhero niyang pinangungunahan ang team sa pagkapanalo. Pinili ng Talk and Text bilang kanilang pang-10 pick sa 2003 draft at kinukonsiderang steal sa draft class na iyon. Sa pagpasok niya pa lang sa team, lumika na siya ng impact kasama ang big man na si Asi Taulava. At sa rookie year niya ay nakapag-champion agad ang Talk and Text sa kauna-una nilang kampyonato. Nagpatuloy ang kahusayan ni Jimmy sa mga susunod na taon at patindi ng patindi ang kanyang produksyon sa team. Nakilala sa kanyang asintadong 3-pointer at mga malulutong na pasa. Hindi lang sa PBA nagpakitang gilas si Alapag, kundi sa pagkakalagak niya sa gilas. Isa sa mga pinakamatalinong point guard sa modernong PBA, kaya naman hindi nakakagulat na nasasadlak din siya sa coaching. Sa 13 years niya sa PBA, nakapagtala siya ng 6 na kampyonato, 2 Finals MVP, Season MVP ng 2011, Best Player of the Conference ng 2011, 11 beses na All-Star Selections, 2004 All-Star Game MVP, 3 beses na Mythical Team Selections, Rookie of the Year ng 2003, Order of Merit ng 2010, at pasok sa 40 Greatest PBA Players of All Time. Na-retire naman ng Talk and Text ang numero niyang 3. Ang kanyang career average ay 12 points, 3.8 rebounds, 5.8 assists, at 0.5 steals per game.
Sa ika-4 na pwesto ang pinakamatalinong point guard noong dekada 80, binansagang The Director dahil kaya niyang i-orchestrate ang mga teammates niya, si Hector Calma. Inihahalin tulad siya bilang John Stockton ng Pilipinas dahil sa brand ng kanyang laro. Isa sa mga pure point guards na na-produce ng liga. Matalino, kalkulado ang bawat galaw at inuuna ang kapakanan ng kanyang teammates at pumupuntos lamang kapag kinakailangan. Sa NCC pa lang alam na ng tao kung gaano kahusay si Hec Calma. May maaasahan na tirada sa labas at mabilis na drive sa basket. Pero mas kinakatakutan siya sa kanyang playmaking skills. Hanggang sa malipat na siya ng San Miguel at pinagharian nila ang PBA sa pagtatapos ng dekada 80. Nagbigay rin siya ng karangalan sa Pilipinas sa mga RP national teams na kanyang sinalihan. Isa sa mga true point guards na nasaksihan ng PBA. Sa 9 na taon niya sa liga ay nakapagtala siya ng 9 na kampyonato, 3 All-Star selections at 3 Mythical Team selections. Pasok siya sa 25 greatest PBA players of all time. Sa ating ikatlong pwesto may bansag na The Quick Brown Fox, si Ricky Brown, ang kauna-unahang Phil-Am na naglaro ng pro basketball sa PBA. Ang NBA draftee na point guard na ito ay isa sa mga pioneers ng NCC ni Danding Coangco. Nagpamalas ng kahusayan sa Great Taste noong 1983, isa sa mga pinakamahusay na gwardya sa dekada 80. Si Ricky ay masasabi nating ahead of its time. Ang kanyang ball handling ay walang kaparis. May quickness at scoring skills na hindi mapapantayan. Ang kanyang talino at offensive awareness sa court ay walang pagkumparahan. Kahit saan mo pasahan ng bola ay siguradong makakapuntos. Mula sa Great Taste hanggang mapunta sa San Miguel Beer ay walang palya ang kanyang produksyon. Naging integral part siya ng Grand Slam San Miguel team. Sa 7 taon niya sa liga ay nakaipon siya ng 8 kampyonato, Season MVP ng 1985, Rookie of the Year ng 1983, 6 na Mythical Team selections, 3 beses na PBA Scoring Champion, pasok sa 25 Greatest PBA Players of All Time, at Hall of Famer ng 2009. Ang kanyang career average ay 23 points, 3.3 rebounds, 7.2 assists at 0.8 steals per game. Sa ikalawang pwesto ay marahil ang greatest Alaska point guard of all time. Tinawag na The Flying A, si Johnny Abarrientos, ang pinakamaliit na MVP sa kasaysayan ng liga. Kahit kasi na 5'8" ay pinakita ni Johnny na kayang maghari ng mga maliliit sa pambansang liga. Mula nang makuha siya sa draft ng Alaska bilang 3rd pick noong 1993, nagpamalas na siya ng kakaibang husay sa basketball. May leadership at maturity sa batang edad pagdating sa hardcourt. Scoring, depensa at court vision taglay na ni Johnny kahit nung rookie pa lang siya. Lalo niyang nahasa ang mga abilidad na ito sa pag-usad pa ng mga taon niya sa PBA. Hanggang sa mabuo ang triangle offense ng Alaska na siya ang nag-facilitate sa hardcourt. Tinawag siyang cerebral point guard ni Coach Tim Cohn dahil sa exceptional niyang talino sa sistema ng team. Siya ang point guard ng dekada 90. Sa 17 years niya sa liga, nakapagtala siya ng 12 kampyonato, Season MVP ng 1996, Best Player of the Conference ng 1997, 2 beses na Finals MVP, 7 Mythical Team selections, 7 beses na All-Star selections, 5 beses na All-Defensive Team, pasok sa 25 Greatest PBA Players of All Time. Ang kanyang career average ay 11.6 points, 4 rebounds, 5 assists at 1.8 steals per game. Ang numero 1 at ang greatest point guard ng PBA walang iba kundi si Robert Big J Jaworski. Kung isa kang Ginebra fan mas magiging madali sa iyo ang ma-realize ang impact na nagawa ni Big J sa PBA at buong basketball community ng Pilipinas. Si Jaworski ang Ginebra at ang Ginebra ay si Jaworski. Si Jawo ang pinakasikat na PBA player na naglalaro sa pinakasikat na PBA team sa kasaysayan. Malaki ang naging ambag ni Jawo sa pag-angat at pagsikat ng liga at mahalin ito ng napakaraming Pilipino mula sa kanyang pambihirang basketball skills, leadership at karisma. Sa napakaraming individual records at awards na nakamit niya patunay lamang na siya ang karapat-dapat na hulmahan ng PBA logo. Maraming mga analis ang nagsasabi na mas naunahan pang sumikat si Jawo kaysa sa mismong PBA. Sa edad na 29, doon pa lamang nagsimulang maghasik ng galing si Jawo sa PBA. Kung napanood lang sana ng mga tao ang husay ni Big J nung bata pa ito, mas maiintindihan nila kung bakit siya ang numero 1 point guard ng PBA. Siya ang assist leader ng PBA, pasok sa top 10 na scoring leaders ng PBA, ang nag-iisang point guard na pasok sa top 10 leading rebounders ng PBA,
Sa 23 years niya sa liga, nakaipon siya ng 13 kampyonato, season MVP ng 1978, 8 mythical team selections, 2 all-defensive team, pasok sa 25 greatest PBA players of all time, at Hall of Famer ng 2005. Ang kanyang career average ay 12.2 points, 5.6 rebounds, 6 assists at 1 steal per game. Yan ang ating 15 greatest point guards of all time. Meron ba tayong nakaligtaan o meron ba kayong hindi sinasang-ayunan sa pwesto? Maaari mong i-share ang iyong opinion sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.